Mga kwento ni Fermo. Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Seth. At syempre sa mga tagapakinig nyo. Ako po si Will. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang kababata o sa isang matalik kong kaibigan sa probinsya namin. Sa mga hindi nakakaalam, ako rin po yung sender ng kwentong may pamagat na Aling Corazon na tungkol din sa aswang sa amin na in-upload po ni Sir Seth doon sa isa sa mga channel niya. I-search nyo lamang po ang Aling Corazon. Lalabas na po yun. So bali sa mga nakapakinig na nun, broken family po kami at yung nanay ko ay meron ng ibang asawa nun at meron na rin siyang anak doon. Kaya nga Sir Seth, tanda ko pa na noon sa bahay pa ako ng lolo ko nagtutulog kung minsan. May mga kababata ako, mga kaibigan. Sila Joanne, Jemboy, at yung isang masasabi kong pinakamatalik, si Alan. Itong si Jemboy at Alan, magkapatid po sila. Diba noong mga 90s, pagdating ng tanghali, pinapatulog talaga yung mga bata, diba? Ako, ayoko talagang matulog kung tanghali noon. Ang ginagawa ko ay tatakas talaga ako sa bahay para makipaglaro kina Jemboy at Alan. Kaya nga siguro ayaw rin ng tatay-tatayin ko sa akin kasi pasaway talaga ako noon. Noong mga panahong lumalaki kami nila Jemboy at Alan, wala pa ang lola nila doon sa bahay nila. Kaya lagi akong pumupunta doon sa bahay nila para maglaro at hindi naman ako talaga pinagbabawalan ng mga magulang ko o ng lolo at lola ko. Nagbago ang lahat nang dumating ang lola nila. Ewan ko ba kung saan ito galing. Nang nalaman ni nanay, lolo at tita ko na dumating na nga ang lola nito ni Alan, pinagsabihan ako, pinaghigpitan ako. Wag na umano akong pumunta kina Alan noon. Kasi nga, may sabi-sabi o may haka-haka na itong lola niya ay isang aswang. Siyempre Sir Seth, ako bata Kahit takot ako sa mga aswang, kapag laro ang sa isip, lalaro talaga. Isang partikular na araw, nagyaya itong si Joanne na pumunta kila Alan para maglaro ng tagu-taguan. Yun na nga, hindi naman ako kumbaga tumanggi. Siyempre